Hello guys, good morning sa lahat ng aking mga subscribers. Kamusta po ang lahat ng aking mga followers? So for today's video, tapos na po kami tanghalian and ready na rin po yung computer. So nasa harapan na po ako ng computer dahil meron po kaming assignment na mag-generate ng mga pictures into. So, ang ginagawa namin ngayon na project ay kumukuha po kami ng mga author, mga painting, tapos generate namin into contemporary portrait. So, yan po yung project ngayon. Actually mga maninay, wala pa akong trabaho. So ang ginagawa ko lang po ay tumutulong lang po ako para matuto din ako sa trabaho na dapat kong malaman. So sa awa ng Diyos, madali lang naman na pag-aralan yung trabaho niya, lalo na pag hands-on mo talaga compare sa titingnan mo lang at makikinig ka lang sa sasabihin. Kasi pag na hands on mo mismo yung ginagawa, madali lang po siya kesa nakikinig ka lang o nanunood ka lang sa kanya. So mas mabilis na mag hands on ng trabaho. So eto na po siya mga maninay. Actually, same lang po siya sa ginawa namin nung nakaraan, pero hindi lahat pareho yung pag-generate ng picture. Sa ngayon, yung generate namin is yung mga painting na mga sikat na author. So, ayan, ito na yung na-generate na picture. Kung dumating dito mga maninay, yung kahibahan, unang project po ng client is mga basketball players, na sikat na mga basketball players po yung ginawang caricature na yung mga pictures nila. And then after na ng mga sikat na basketball players is yung mga celebrity singer naman yung sunod na project. So ang ginawa is same lang sa mga basketball player yung pag-generate ng mga celebrity. Tapos, ang next ay ito na. So, ito na yung ginawa namin na mga pictures, yung mga painting, mga sikat na author. Yung mga painting nila, yung kinukuha namin, kinakopy namin, tapos generate namin into contemporary. Yung contemporary portrait yung ginawa namin sa ngayon. So ang ginagawa ko mga maninay is yung kasama ko is nilalagay na niya sa folder yung mga pictures or mga painting na nakuha niya sa folder, para hindi na po ako mahirapan na maghanap kung saan ko hahanapin yung i-generate ko na picture. So ready na po siya bago ako umupo dito sa upuan para humarap sa laptop. So hindi na po mahirap sa akin kasi na hands on ko na po siya, and then unti-unti na rin po akong nag practice sa mga iba pang tools na Photoshop na kung saan ginagamit, yung mga Move tool, yung Marquee tool, mga Swan tool, mga ganyan. So, unti-unti na po akong nag-practice kasi meron na po akong sariling laptop. Nakautang na po kami ng laptop na pwede kong gamitin pag uwi ko, madala ko pag uwi, para itong client na to is ako yung magha-hands-on ng project, dahil alam ko naman po yung mga project na
binibigay nito. So, yung kasama ko, maghahanap na naman siya ng bagong client para pag meron na siyang bagong client, mag-o-open po siya ng agency para makapagtrabaho na rin ako sa kanya na di bali. So, siya na di bali yung boss ko. So, ganun po yung setup namin. At sana po ay makahanap ng ibang client. Kasi mga this month daw is marami pong mga client na naghahanap ng mga online workers, no? So, I hope guys na makapagtrabaho na ako para may sarili na talaga akong income. Sa ngayon po, yung nagpo-provide po ng konsumo para sa mga anak ko, sa mama papa ko, is yung boss ko yung nagpo-provide para sa mga konsumo nila, allowance ng mga bata or panudan. So, siya muna yung nagpo-provide. Kaya, swerte po ako na ito po yung aking nakilala. Paano ba to? Ay, tama. Ano ba yun? Download. So, ito na siya. So, at GPT, pupunta na naman ako sa Beef Funky na app. So, ito na siya. I-edit ko na naman siya dito sa Beef Funky na ano ko muna siya, i-deblur ko muna siya para pag hinila siya, hindi po masisira yung painting. Ganun pa rin yung magiging shape at forma niya. Tapos, i-upscale ko na naman siya. Ayan, para hindi po ano yung kulay. So, ayan na siya. Ang kaibahan dito, ito po yung upscale na at ito naman po yung hindi pa na upscale. So, apply na. Pindutin ko lang yung apply. Ayan, so, ito na nga siya yung na-upscale na. So, after this, isa-zoom out lang natin. Zoom in, zoom out ba to? So, ayan. So, bumalik na. Maliit na siya. So, next naman ay pupunta na naman ako dito ng Artsy. Eto. Ayan, Artsy. So, hanapin ko dito yung cartons. Yung carton, eto. Ayan, Pagkatapos, pindutin ko po itong Pop Comics. So, para mag-iba na naman po yung hitsura ng painting. So, tingnan nyo po yung kaibahan. Ganyan na po yung hitsura niya na gawa na siya ng carton. So, ang gagawin ko dito is, so, full po yung cartonize nito. Kaya, ang gagawin ko is, sa middle lang natin ilagay. So, ganyan na po siya. Hindi siya full na carton. Cartons yung photo. So, after here, isave ko na naman ito. Pindutin natin yung save, computer, and pindutin ulit yung save. So, dahil na-save na po siya, pupunta na ako dito sa pinaka last version ng pag-edit. So, dito na po. Ito po yung una niyang in-edit. So, e-X ko lang po ito. Tanggalin ko po ito. May kulay. White po mga maninay. So, na-X ko po yung background. So, ang gagawin ko, gagawa ako ng panibagong board. So, ito, pindutin lang yung new. Tapos, ito na siya. Yan na po yung sizes niya.
Yan, makikita nyo. So, i-okay ko lang. So, eto na siya. So, ang gagawin na naman, next ko nang gagawin ay pindutin lang po yung letter C para makuha yan. Yung center, makikita nyo yung center. Tapos, next kong gagawin ay eto, yung pictol. I-ano lang natin dito sa roller. I-steady lang natin. Pindutin ng isang beses, tapos hilain pababa. So, nakikita nyo merong nahila. Ayan. Ilagay lang natin sa center. So, ayan na. So, ganun din dito sa kabila. I-press nyo na ng long press nyo lang, tapos hilain nyo papunta dito. So, ayan na po siya. So, kailangan ito, na-center talaga yung line dito sa pinaka-center talaga. So, meron ditong arrow, move, left and right. So, pindot ka lang dito kung saan yung i-move mo para magiging center siya. So, ayan. So, ayan na. Yan na po yung pinaka-center. So, pag na-center na siya, malalaman yung mga maninay kasi magre-red tong parang circle sa gitna. So, ayan na. Pindutin lang yung enter para mawala yung naka-craft. So, ayan na. Next naman ay, syempre, pindutin yung pick. Ito, pick tool. Ito po yung move tool. Pindutin lang po ito para mag-pick, pang-pick. Ito yung pang-pick. Pick tools or move tools. Ito. So, next gagawin ko ay open natin yung file. Punta tayo sa open. Desktop. Tapos, download. So, andito yung sinave ko. Pindutin lang to ng 2 beses. So, ito na siya. So, ang gagawin na naman dyan is pindutin to. Ilong press lang. Tapos, i-drag pababa. So, ayan na siya. Nakikita na yung white board dito. So, next naman ay ilong press natin to. I-drag na naman natin siya dito sa white. Oh, ganyan. So, ito tanggalin na natin kasi nandito na siya. So, i-pick mo na naman. Hilain na naman para mag-levelize na po siya. So, dahil hindi po siya sakto dito sa whiteboard, ang gagawin ko, hihilain ko po itong picture na magiging sakto siya dito sa whiteboard na size. So, ang gagawin ko next ay para makuha natin yung saktong sukat, pindutin lang natin yung Control T. Ayan. So, Control T. So, ayan na. Nakikita nyo yan. Meron na siya dito sa gilid. Oh. So, ang gagawin natin yan is i-balance natin para ma-center. So, ito yung pinaka-center. Ito yung pinaka-center. So, i-up lang natin siya para magiging center siya. So, makikita nyo dyan, guys. Ayan, oh. Hindi pa siya na-center. So, pindutin natin yung arrow ulit. Balik tayo dito. Pindutin natin para magiging center po. Makikita nyo. Oh, ayan. So, center na po siya. Next naman, dahil hindi pa siya sakto sa size ng whiteboard, hihilain natin yung picture. So, ganito po yung gawin natin. Pindutin lang yung eto, pindutin lang yung Shift at saka Alt. Ayan. Pag napindot na yung Shift Alt, next mong gagawin ay ito yung pinaka dulo. Makikita nyo itong pinakadulo, ayan. So, ganito na siya. Ito yung pinakadulo. Ito, dito tayo maghila papunta dito sa gilid. So, gawin na natin, guys. Ayan.
So, ulitin natin kasi nawala yung line. Tapos mag-shift alt tayo. So, andito na siya. Hilain lang natin yung picture. Nako. Na imbalance yung ano. Balik natin. So, ayan siya guys. So, ayan na siya. Oh, konti na lang po yung kulang. So, ayan. Pagkatapos nyan, ayan. So, makikita nyo, wala na pong white. So, pindutin nyo na agad yung enter. Para ma-enter na siya. So, ganyan na po yung hitsura niya. Na-level na po siya sa whiteboard. So, next naman, ang gagawin natin ay punta ulit ako dito sa file. Magse-save na po tayo. So, punta tayo dito sa save as. So, i-open lang natin dito desktop. Tapos, hanapin lang natin kung saan isi-save. Dito isi-save sa Alexander Kabbazi. So, pindutin lang to ng 2 beses. Tapos, ito na siya yung makikita nyo. Next naman, meron ditong file name. I-delete lang natin to. Tapos, palitan natin kung ano yung picture na ini-date. Yun yung ipangalan dito sa file name. Tapos, palitan lang tong format ng JPEG. Hanapin lang yung JPEG. Ito na po siya. So, dyan po. I-click mo lang yan. So, dito na natin siya isi-save. So, nakalimutan ko yung pangalan. Balikan natin. Punta tayo dito sa Chrome para makita yung pangalan. So, ito po yung pangalan na ilalagay ko. So, repeating yung ating ilalagay. Balik na naman ako dito sa fees. So, ito na. Pangalanan natin dito ng repeating. So, yan lang po yung pangalan. Tapos, i-save na siya agad. Ayan. So, i-okay mo ito para save. So, dahil na-save na po siya, eto na po yung next. Dahil meron ito, so ang gagawin ko, ipindot ko lang itong mata para matanggal dito sa layer. So, ayan na siya. Nawala na siya. And then, i-delete ko naman to. Ito, i-delete ko na naman tong layer 1. Pindutin lang yung delete para mawala siya. I-highlight muna. Ganyan po yung ano niya, oh. Naka-highlight bago siya i-delete. So, ayan na. Ganun lang yung gagawin, guys. Paulit-ulit hanggang sa matapos ka na. So, every week po ni-re-report yung ginagawa namin na mga ginawang caricature na mga pictures. Every week. So, pag yung client, sasabihin na naman ng client na iba na naman yung mga pictures, iba na naman, like sasabihin na naman ng client na mga ibang ibang photos na naman yung i-edit sa ganitong prompt, iba na namin yung i-edit namin. So, paulit-ulit lang po talaga yung trabaho hanggat hindi magsasabi yung client na i-stop na sa desktop. So, yun guys, sabi ko kasi dati, mahirap yung trabaho na yan. Kasi nga, 'di ba? Photoshop.
So mahihirapan po ako. Graphic designer, wala akong alam. Ganun yung mga sinasabi ko, wala akong alam. Kaya ko kaya to, ni hindi ako nakahandle ng laptop minsan. Ngayon lang, first time ko talagang maghandle ng maka hands on or makahawak ng laptop. Kaya sabi ko dati, kakayanin ko kaya. Pero sa isip ko, yung mga tanong sa isip ko, kakayanin ko kaya yung trabaho na to, na ni minsan hindi ako nakahawak ng laptop. So sabi ko naman sa sarili ko, sa isip ko, dapat malaman ko yung trabaho na to, dahil yung may mga anak ako lang yung bumubuhay. Kung wala akong trabaho, wala silang kakainin, pati yung parents ko wala silang kakainin pag wala akong trabaho. Kaya porsigido po ako na matuto sa trabaho na to, para naman ma-experience ko naman kung ano ba talaga ang buhay ng ganitong trabaho. So actually guys, maganda yung trabaho na to kasi stay ka lang sa bahay. Hindi mo na kailangan na madali araw-araw dahil baka malate ka sa trabaho. Hindi kailangan na harapin mo araw-araw yung amo mo. So maganda po siya na trabaho kasi walang amo na nagdidikta sa'yo araw-araw. Although mayroon siyang mga pinapagawa, pero hindi mo siya harap-harapan na kita. Through chat lang po yung communication, or sometimes magtawag siya sa employee niya, pero hindi all the time. Ganun lang. Yung mga may importante lang talaga na kailangan niyang makausap. So yan, I'm very happy nga nailan ako si Ab kay kanang siya mo'y naggiya nako, nagtabang nako nga ma-improve ang mga skills nga wala pa sa una hibali, no. Actually dali ra jud kaayo ko nakatuon. Madali lang ako natuto talaga. Isang beses lang ako naka hands on, na memorize ko na agad yung mga pasikot-sikot na gagamitin ko dito sa pag generate ng mga pictures na to. Kaya maraming salamat din kay Ab na walang hindi talaga yung porsigido talaga na turuan niya ako para matuto sa ganitong trabaho, no. So kung ano man yung mga pinagdaanan ko dati ng ng nakaraang taon, wala na, parang ibang journey na naman ngayon. So napakabait ni God kasi hindi niya ako pinapabayaan. Kung ano man yung mga pinagdaanan ko nung mga nakaraan, kaibahan naman yung binigay niya sa akin ngayon. Hindi man sa mga subscribers ko na nagtatanong kung si Kano ba yung kasama ko dito, wala na po kami ni Afam. So matagal na po. Hindi lang po ako nagsasalita dito sa vlog ko kasi ayoko nang marami pang mga itching-buritsing. So dahil may nagtanong, ipapaalam ko sa lahat na wala na po akong alam. Kasi ang akala ng mga subscribers ko, merong nagbibigay sa akin buwan-buwan. Actually wala po, matagal na po. Since January 1, January, hindi na po, wala na pong tumutulong sa akin sa wala na pong nagbibigay sa akin, kasi yun yung alam ng iba na meron pa akong apam, meron pa akong nagbibigay ng may nagbibigay pa sa akin ng pera. Wala na po akong apam. So matagal na po. And kung kahit hindi man ako swerte naman ako dito ngayon kasi binigyan ako ng pagkakataon na matuto sa ganitong trabaho. Kaya guys, maraming salamat sa mga hindi patuloy na nagsuporta sa aking YouTube channel, lalo na sa journey ko ngayon na to.
Sana po ay masubaybayan nyo pa rin ako kahit na hindi ako araw-araw na nakapag-upload. Sisikapin ko pong maka-upload ng video mga maninay, hindi man araw-araw. Gani siya guys, worth of 47,000. So utang na siya sud sa isa ka tuig. So mag-monthly mi og 4,700 monthly. So bali ang interest dani nga among bayaran sa mabayaran, apil sa among mabayaran is worth 1,000 lang kapin ang interest di bali sud sa isa ka tuig nga utang. So muna ang maningkamot jud ko na kailangan ko talagang matuto at magkaroon ng client para may pambayad din ako ng laptop. So, sa ngayon dahil wala pa po akong pambayad ng laptop, yung boss ko muna yung magbabayad ng laptop dahil wala pa akong client. No? Puhon-puhon, pag binigay niya sa akin yung client niya, o di may pangsahod na, may pambayad na ako sa laptop. So, laking pasasalamat ko talaga guys na merong taong nagtiwala sa akin na matuto ako sa ganitong trabaho. Kaya thank you Lord talaga, binigyan niya ako ng maraming salamat din sa inyong lahat na walang sawang nanood ng aking video, kahit na konti na lang yung nanood. Basta huwag nyo lang i-skip yung ads na aking video mga manina. Yan lang po talaga yung makakatulong sa akin. So, hanggang dito na lang aking video guys. Maraming salamat sa inyong lahat. At advance Merry Christmas na. Kay September naman ron. So, advance Merry Christmas to all my subscribers and viewers. So, hanggang dito na lang guys.